Kakapasok lang sa wakas biglang umamin. Abante kumanta na Sen Aimee big pasabog na shock speaker. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Romualdez, title. Romualdez not eyeing 2028 polls. Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, suportahan natin yan si General Macanas, The General's Viewpoint. Bisitahin niyo yan mga katunay, ipagpatuloy natin. House Spoke says amid Aimee Marcos tirades yung birada. By Ellison Kismorio, published June 13, 2025. Okay. So, House, basahin ko House Speaker Martin Romualdez isn't working toward a run in the 2028 election. Thus said House of Representatives spokesperson Francis Abante in a strong worded statement Friday afternoon, June 13, following the apparent tirades, birada of Senator Aimee Marcos while she was in Malaysia. Sabi kasi ni Senator Aimee, talagang grabe itong ginagawa ng gobyernong ito. Gumagastos ng bilyon-bilyon peso para lang pagbili ng boto. Grabe. Grabe Yan gastos ng bilyong-bilyong piso. No, tapos yung confidential fund ni BP Sara na hindi naman malaki, na katulad ng bilyon-bilyon na yan parang napakalaki ng sinasabi nilang kilulimbat daw ni BP Sara. Grabe, no? Hindi mapigilan yung bunganga ni Senator Aimee. All-out attack na siya ngayon. Senator Aimee, laban kung laban ngayon Di ba? Okay, ito ang sabi ni Atty. Abante, ang spokesperson. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Anong masasabi nyo? Wala sa kilos yung pagtakbo sa 2028. Kayo mga katunay, ano magiging tingin nyo? Wala sa kilos? Kasi nakikita dito, no? Ang nakikita ng taong bayan sa ginagawa kasi ni Tambi. 'Di ba? Kumbaga speaker ka Diyan ka dapat sa Kongreso, nagpapasa ka ng batas, nag-aano ka. Hindi mo naman kasi gawain talaga na umikot-ikot, pumasyal-pasyal. 'Di ba? Parang magbigay ng mga tulong, magbigay ng ganito, ganyan. Kasi may mga tao na pwede mong italaga, tsaka may mga ahensya na pwedeng gumalaw para dyan. Pero siya talaga yung nagkukusa. Sige, bigyan natin ng katwiran. Pwede nating sabihin na, tumutulong lang ako. Diba? Parang, tumutulong lang ako sa kanila. Gusto ko yung presensya ko ay nandiyadyaan pa rin. Diba? Parang gano'n. Pero ang tingin ko kasi, ang gumagawa ng ganun is yung merong balak na tumakbo sa isa pang posisyon. Diba? Siyempre, nagpapabango ka ng pangalan mo sa mga tao. Hanggat maaari. Minsan, kahit hindi mo trabaho is ginagawa mo. Diba? Yun din ang maiisip ng ilan. Na, malamang ko may tatakbuhin to. Diba? At saka si VP Sara, di ba? Napapansin natin, diyan sa Kongreso, masyado siyang kinakatay diyan. Masyado siyang pinaiinitan diyan. Bigla na lang nagkaroon ng matinding galit o sumiklab diyan kay VP Sara yung mga nandiyan sa kamera. Bakit ganun? No? Halos kamera lang ang galit na galit kay VP Sara. At gustong-gusto siyang matanggal bilang presidente. At nagliyab ito simula nung lumabas yung presidential survey para sa 2028. No? Na hindi naman nagsasalita si BP Sara na tatakbo siyang presidente dati. Pero parang pinangunahan na siya ng mga tao na nagagalit sa kanya at gusto siyang pigilan. Naniniwala ba kayo sa pahayag ni Atty. Francis Abante? Ang tanong ko lang ito is, yung June 10, mayroong courtesy call ng mga AFP generals sa House Speaker. Trabaho ba ng Speaker of the House yung ganyang mga courtesy call ng, di ba, legislative branch
ang House. Oo, kita nyo naman, di ba? Ako nakita ko din para may mga litrato siya ng ano, ganun. Di ba? Hindi mo naman kasi trabaho talaga yan. No? Kung pwede sa presidente. O, baka mamaya sinasabi sa kanya, yung sinasabi sa kanya ng presidente, yung ibang mga trabaho na hindi ko maa-atenan, ikaw muna, parang ganun. Ang bait naman natin. Di ba? Kasi lagi siyang nakikita eh. Mas marami pa nga siyang exposure kaysa presidente. Hindi, sa totoo lang, mas marami pa siyang exposure kaysa kay PBBM. So, anong gustong isipin ng tao? Wala, tumutulong lang yan. Wala, nakikiano lang yan. Kumbaga parang tinutulungan niya lang si PBBM, tinutulungan niya lang sa Kongreso. Syempre, ang dami-dami din namang trabaho dyan. Hindi lang naman sa ano. Di ba? AFP Generals is executive. Ngayon lang yan nangyayari. 2 beses na. Last year, I think, mga November o December, nag-courtesy call lang mga AFP Generals sa House Speaker. Ngayon, June 10, nag-courtesy call. Another batch of AFP Generals. Anong ibig sabihin? At saka parang siya lang nakita kong speaker na ganun. Di ba? Yung mga dumaan namang speaker, hindi namang ganyan. Kaya nakakapanibago. Hindi ba? Ano ba? Marami siyang ginagawa. Yung kaupo ng administrasyon ito, nagbisita siya sa Pag-asa Islands. Trabaho yun ng Secretary of National Defense. Trabaho yun ng Commander-in-Chief. Bakit siya ang naunang nagbibisita doon sa Pag-asa Islands? Alam nyo, no? Para hindi siya sana nagkakaroon ng mga ganitong klaseng issues na sinasabi sa kanya, trabaho mo ba yan? Hindi mo naman trabaho yan. Sana hindi mo nalang tinanggap yung pagiging speaker. Diba? Kung gusto mo naman na pumupunta ka sa mga ganyang lugar, kung gusto mo na nag-aasikaso ka ng mga ganyan, sana ibang posisyon na lang yung tinanggap mo. Yung malapit-lapit dun sa ginagawa mo. No? Yung laging nakapicture ako, kailangan ganito, ganyan. Dapat yung malapit. Kasi kapag ikaw speaker ang pinili mo, di ba alam ng mga tao kung ano yung ginagawa ng speaker? Nasa kamera lang yan. Di ba? Dapat nandun lang yan. Nagpapasapasa, gumagawa lang ng batas yan. Di ba? Kaso nga lang hindi eh. So mapapag-isipan ka ng hindi talaga maganda. No? Or mapapag-isipan ka na, tumatakbo lang to, nagpapalapat, diba? Maraming nasasabi sa'yo. Dapat hindi ka na lang dyan pumosisyon. Mahirap. Diba? Mga ganun ba? Okay. Ito. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Ang dami niyang mga press release. Daming. Anyway, nasa atin na lang kung paniwalaan natin itong si Atty. Abante o hindi. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con. Palaging mag-press con yung mga kongresista niya. Siya, maybe, hindi palagi. Kailan ang mga, lalo na yung mga young guns. Press con ang press con. Tsaka napaka-aktibo. Diba, ikaw yung pinuno eh. Siyempre, gagalaw ka ba? Kumbaga, meron akong mga attackers dyan eh. Ano silbi ng mga yan kung gagalaw pa ako? Diba? Kasi kung gagalaw siya is, may isip na talagang siya yun. Diba? So, tatahimik ako. Kasi ito lang yan eh. Kung talagang wala talaga siyang plano, kung talagang labas siya sa usapan, talagang hindi siya talaga kasama doon na nag-aano para pabagsakin ng mga Duterte, ganyan. Ang dali nyo naman kasing pigilan yan eh. Diba napakadali? Siyempre ikaw yung pinakamataas sa kamera. Siyempre mataas ka dyan. Isa ka din sa susundin ng mga congressman dyan. Pag sinabi mong tumigil kayo, titigil yung mga yan. Siyempre takot lang yan, hindi mo sila mabibigyan ng pondo. Diba? Ganun yan. Kaso hindi eh. Nagtuloy-tuloy sila. Diba? Mas lalo pa silang padami ng padami. Hindi lang sila sa Quadcom, hindi lang sila 4, hindi lang sila 5, hindi lang sila 6, kundi ang dami na umaatake sa mga Duterte. So ano ulit ang gusto nyong isipin ng mga tao sa ganyang nangyayari? Diba? Kaya ang hirap sabihin na inosente ako, wala akong alam sa ganyan. Pero syempre, ang ibabala ng mga tao dyan, bakit hindi nyo po pinigilan? Na pwede nyo namang pigilan. Diba? Hindi kami, we were not born yesterday, Attorney Princess Abante. Hindi siya gumagamit ng TikTok o vlogs para magpa-cute.
Ang daming mga Ensimada vloggers dyan. Jam Magno, ano pa yan? Marami. So, again, hindi po bobo ang mamamayang Pilipino. Ano pa yung sabi niya? Ang inuuna niya, ito pakinggan nyo, inuuna niya ay serbisyo, hindi sariling interest. Galing. Sana all serbisyo. Sa kakabigay nga ng ayuda eh. Diba? Halos lahat ng mga ahensya nababawasan na yung pondo. Ibig sabihin yung mga PhilHealth na yan, kung saan napupunta na lang yung ano ng PhilHealth na kailangan ng mga tao. Diba? Isa yan sa mga usapin na matitindi. No? Pati yan, napakailaman, tapos ganyan. Ganyan ba yung serbisyo, yung pamimigay ng ayuda? Diba? Napakaswerte naman nating lahat. Kahit walang kalamidad, nagbibigayan ng ayuda. Naman natin itong si Atty. Abante, ang galing niyang mag-build up sa image ni House Speaker Martin Romualdez. Siyempre, hindi nagkamali si Speaker Romualdez sa pagkuha kay Atty. Abante. Magaling siya. Kailangan galingan niya talaga yan. Magsalita. Mga ganyan. Ano pa? Ito pa. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ang iba para lang magpatupad ng tama. Wow! Galing ah! Kung hindi mo gugustuhin masaktan ng iba, di ba? Parang napakaano naman ang sinasabi niya. Siyempre, kahit naman hindi gumalaw yan, kaya kasi sinasabi ko kanina, may mga tao, di ba, na pwedeng gumawa para sa kanya. Di ba? Oo. Yung impeachment. Sabi ni Congressman Toby Chanco, inapura, pinilit. Hindi gusto ng presidente. Kaya lang, inapura para ma-release ang pundo. Yun ba yun? Nagsabi ng Pangulo, ayaw niya ng impeachment dahil matitipid lang ang bansa. Hindi nakakatulong ng kahit na isa mang pamilyang Pilipino. Tama. Bakit natuloy pa rin? Sinong nasa likod nito? Come on. Again, ang Pilipino, hindi... Kasi hindi naman kikilos yung mga gustong mag-ano ng impeachment kay VP Sara kung wala talagang mataas na nasa likod nila. 'Di ba? Ano ba yan? Tanga ba yung mga nandiyan dyan sa Kongreso para gumawa lang sila ng ganon nang wala silang basihan o wala man lang nagtuturo sa kanila o nasa likod nila kahit papaano? No? Kung wala talaga, di wow, parang ganon. Alam ko naman po, hindi po kayo mga tanga, mga sir. Alam ko mga may isip kayo, mga matatalino po kayo. Hindi rin kayo makakarating sa ganyang posisyon kung basta-basta lang din po kayo. 'Di ba? Kumbaga sa amin na nagiging opinion namin dito, alam ko parang hindi nyo naman magagawa yan kung talagang walang nagiging utos eh. 'Di ba? Sa dami ng problema ng bansa natin, halos lahat po kayo dyan nakatutok lang kay VP Sara. Napakaraming problema ng bansa natin. Tama. Okay? Ano ba? At ito po ang tanong. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupuntirya ang isang taong hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Bakit naman ginagamit lang nila si Speaker para mangbastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko? Pwede rin naman kasing sabihin, hindi naman siya umaangat sa mga survey eh. No, syempre, hanggat nandiyan si VP Sara. Hindi ka talaga aangat sa survey, pwede rin namang ganun. So kapag nawala si VP Sara, baka doon magkaroon ng pag-asa. Kung magkakaroon. No? Pero sa tingin ko, kung sa 2028, doon natin malalaman talaga yan. No? Pero para sa akin, kung ako sa inyo, para hindi na nag-iisip yung mga tao ng ganito, itigil nyo na yung impeachment kay VP Sara. Para matapos na yung ganyang usapin. Para yung paghihinala ng mga tao na tungkol dyan is mawala. Kasi hanggat nandiyan ang usapin ng impeachment, hindi rin mawawala yung pag-iisip ng mga tao dyan. Sa ganyan. Na parang may gustong tumakbo, kaya gustong mawala si VP Sara.
ba? Ito na. Kulang sa kaalaman. I don't know kung nagmaangmangan lang si Atty. Abante. Sinasabi niya dito, hindi daw kasama ang pangalan ni Speaker Romualdez sa mga survey. Do you believe it? Mula pa nung may nagsusurvey, ang dami ng survey, palaging nandyan ang pangalan. Doon ang pangalan niya sa survey Lagi nga nasa baba Tinatanong, may score siya, may rating siya. Noong una, yung mga survey, hindi siya makakuha ng 1%. Ano lang, 0.6, 0.8. Later on, naging 1%, and then ang pinaka-latest, yung Tangerine. Ito, hindi ako naniniwala masyado sa Tangerine. Sinama siya. Nakakuha na siya ng how many percent? 6%. 6 or 8. Kasi sa Tangerine survey na klaro na panig kay Speaker Romualdez, itong Tangerine. Pero mo, mag-survey ang Tangerine, ang pinaka, ano daw? Ano ito? Pinaka mataas na rating among government agencies. House daw, ang Kamara. Pinaka most approved among Pilipinos. Ay, sa Tangerine, number 1 sa survey ng Tangerine, VP Sara is 29%. Pumapangalawa si ex-VP Lenny at 21%. Pangatlo, si Bongo, 15%. Pangapat, Rapi Tulfo, 11%. Paglima, Martin Romualdez, 6 or 8%. Ano itong sinasabi na hindi kasama? Pero nandiyadyaan sa mga survey. Na hindi daw siya sama sa survey. Ulitin ko Hindi ba kayo nagtataka kung bakit pilit Ano ba yan? Nanonood ba sila ng balita? Parang hindi Pinupuntirya ang isang taong hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028. Ay nako, attorney, gumising po kayo. Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para hindi ginagamit si speaker para mambastos, para magpatawa. Kasi marami ding katanungan para kay speaker. 'Di ba? Kumbaga, maraming katanungan sa kanya yung mga tao. 'Di ba? Kasi nagtataka dahil sa mga ginagawa niya. Gaya nga nung pag-expose niya, sinasabi hindi siya nag-expose ng ganito, pero nakikita naman yung exposure niya. 'Di ba? Bakit para nagtataka yung mga tao na hindi naman trabaho yan tapos ganito? 'Di ba? Ang tao sa publiko. Diba? Ito. Dagdag na salita ng spokesperson. Mabigat ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan at maling paggamit ng pundo. Wow naman. Ayan. Marami daw kinakaharap ang bansa natin pero ang bagsak pa rin kay VP Sara. Kala ko ba naman yung sinasabing ang dami ng problema ng bansa natin? Kung sa problema lang po talagang napakarami. Hindi lang yan kay VP Sara na inaakusa nyo. Idilat nyo nga po yung mata nyo kung nakikita nyo talaga yung problema ng mga taong bayan. Ang taong bayan, hindi pinoproblema si VP Sara, pero kayo yung problemado kay VP Sara. Diba? Yung mga tao nga baliwala lang yung impeachment na yan, hindi pinapansin. Naiinis pa nga kapag gusto nyo ma-impeach si VP Sara. Kayo lang talaga yung puspusan, talagang agresibo dyan sa impeachment ni VP Sara. Samantalang, alam nyo naman siguro sa sarili nyo na mas marami pang problema yung bansa natin. Bakit hindi nyo nalang isipin na tumulong sa taong bayan kung ano yung magagawa nyong tulong? Hindi yung puro Sara Duterte lang. Nagsalita sila. Katiwalian. Ano yung katiwalian? Most corrupt budget in history. Hindi ba yung 2020? Most corrupt budget in history. Parang si VP Sara lang talaga yung tinutukoy nila dyan. At parang si VP Sara lang yung nakikita nilang ganyan. Aba. 5 sinampahan na ng kaso sa Supreme Court. Tapos sinasabi, mabigat katiwalian. Maling paggamit ng pundo. Ano yung ayuda? Yan ang... Yan ba, yung isa ayuda. 'Di ba? Wala naman talagang kalamidad o pero ayuda ng ayuda. 'Di ba? Sabihin, gustong tumulong Ako naman yung pagtulong na yan. Baka naman pagdating ng talagang oras na kailanganin natin ng tulong, wala na tayong makuha dahil ubos na. Galit ni Senator Amy, ayuda, pambili ng boto, sabi niya, billions of pesos, taxpayers money.
binibigay sa tupad, ay, sana, okay lang sana yung ayuda kung ang binibigyan yung nangangailangan. Kailang hindi pang-eleksyon. Yun ang nagagalit ni Senator Amy. But anyway, nasa atin na. Maniniwala ba kayo na walang ambisyon si Speaker Martin Romualdez sa 2028? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.